Hi guys! Welcome to Jill in Can! Yan, so meron tayong kasama ngayon, si Can. Okay, so today is Thanksgiving Day. Happy Thanksgiving Day sa lahat ng nasa Canada today. Yan. At hindi lang yan ang sineselebrate natin. Today din ang aming 19th anniversary. Yan. So grateful na sa panahon ngayon ay nandito kami sa Canada to celebrate our 19th anniversary. So ngayon walang pasok. Nasa bahay lang kami all day. At ngayon ay late afternoon na. Nag-prepare lang ako ng meal kaninang lunch para ayan. So ipapakita ko ano yung kinain namin. Ito. Nasa bahay lang kami kasi mga homebodies naman yung mga kids ko eh. Kaya nag-enjoy na sila sa bahay. At kami naman ngayon ay dinner time. So magde-date kami sa labas. Ayan, so magde-date kami. Diyan lang. Walking distance lang guys. So yung pinupuntahan namin para na ma-explore namin ng isang restaurant dito. Ang Vietnamese restaurant. Ayan, so kanina ito yung handa namin. No? Meron kaming pansit. Pansit na medyo kulang-kulang yung ingredients. At yung burrito na tinuro sa akin ng aming ka-church, si Kuya Eric. Yan, so na-try na rin namin. At yung baked chicken na napakasarap. Yan, so busog na yung mga kids sa araw na ito. At yung chicken, hindi naman naubos yun eh. Actually, baon yun for tomorrow. At pwede na rin ng meal, no? For lunch and dinner, abot na yon. Yan guys. So, pag nagluluto tayo dito sa Canada, ay maramihan na. Lalo na pag walang pasok. Noong wala pa ako sa Canada, hindi ko ma-imagine kung paano mag-prepare ng 1 week na food para sa big family. Kasi minsan, sa Philippines, isang meal pa lang, isang araw ubos na, no? So, kinabukasan magluluto ka o kaya breakfast magluluto ka, lunch magluluto ka, dinner magluluto ka, laging ganon. So sabi nila, dito mahirap daw gawin yon. At totoo nga guys, so gawin natin yon the Canadian way, na pag nagluluto sila ay yung pang ilang araw na nakukunin na lang sa fridge tapos iinitin na lang sa microwave. Yan, dahil nga mabilis yung mga ginagawa dito, I mean yung mga activities, no? May mga hinahabol na oras. Kaya ganun ang pag-prepare ng mga meals dito. At saka hindi naman siya madaling mapanis. Ito parang okay pa din. Siguro yung quality ng fridge hindi ko alam. Or pagbukas mo hindi nagsasanib puwersa yung init sa labas tapos yung lamig sa loob, parang ganun. So kaya maganda pa rin yung quality ng food dito. Although syempre frozen siya or alam mo na ina-store, no? Hindi rin ganon. Pero well, ganon talaga yung ano dito, yung mga food preparation nila dito. Ayan, naglalakad tayo ngayon papunta doon sa restaurant na pupuntahan namin. Yung malapit lang dito, no? Kasi nakakapagod din laging mag-bus, mag-commute. At least maganda naman ang ating neighborhood. Yan, and malawak ang ating place dito. Yan, so actually, ano, may nagpipiknik. Pwede rin tayo mag-picnic dyan, guys. Yan, so at saka sobrang ganda ng weather ngayon. Look, ang nipis ng suot ko. Ano ba yung suot ko? Pang Vietnamese. Pang Vietnamese yung suot ko. Yan, so wala talaga kahit ano yung suotin mo ngayon, guys. Pwedeng pwede. Lakad muna tayo dito. I'll see you sa restaurant. So, ganyan yung order namin. Ay, ang bilis ng order. Ayan guys, so ang Thanksgiving Day ay ginaganap tuwing second Monday of October. So nagkataon lang ngayon na anniversary namin, kaya it's a blessing na
naging kasabay no sa first Thanksgiving Day namin dito, tapos anniversary pa namin. Yeah. So usually ang Thanksgiving Day is a celebration ng mga families dito at naghahanda sila ng mga turkey, roasted ham, yung mga ganon, yung mga mashed potatoes, yung mga typical na Canadian food. So yun yung mga preparations nila. Yung Thanksgiving to parang Thanksgiving ng harvest. So, usually yung mga families, ginagawa nila since tuwing second Monday of the month ito ginagawa. Long weekend siya. So, yung mga families dito, umaalis sila, nagpupunta sila sa Banff, sa Calgary, yung mga ganyan. At iba-iba pa, no? Minsan nag-out of the country siguro sila kung kaya ng time, yung malapit lang. Yan. So, para ma-enjoy nila. Especially, ang ganda ng weather ngayon. Kung may questions pa kayo sa tungkol sa Thanksgiving, kakain muna ako. See you later. Hi guys! Welcome back to Jill in Cannes. So, today nga ay Happy Thanksgiving Day dito sa Canada at hindi lang yan. Ngayon din ang aming wedding anniversary. So dahil dyan guys, back-to-back celebration tayo ngayon at maraming salamat sa pagnonood ng aking vlogs at sa pagsubaybay at sa mga nagko-comment, nagpi-PM sa akin ng kanilang mga questions at mga inspirational thoughts. Maraming salamat po. At dahil dyan guys sa inyong support, ay sasagutin na natin ang matagal nyo nang inaantay na masagot yung inyong katanungan. Ang katanungan na ito ay, magkano ang nagastos ko dito sa Canada? So, yung pagpunta ko dito sa Canada ay hindi lang ako guys. Kung makikita nyo ang aking previous vlogs na sinasabi ko na kami ay family of 7. At kung makikita nyo rin sa isang vlog na ito, yung aking timeline kung kailan nagsimula ang pagpe-prepare ko sa Canada. So, yung actual na ito, yung kung kailan namin inisip na maghanap ng school, anong province. So, yung mga ganong factor, doon kami nagsimula na talagang nag-isip kung kailan. But actually, prior to that guys, nag-prepare na kami noon pa, pero ibang pathway yung pinag-isipan namin. Kaya halos lahat ng province na sa Canada ay napuntahan na namin maka-research, no? Pero nung nag-student pathway na kami, together with the help of an educational assistant, ay nalaman ko din kung saan yung best province at kung ano yung school na pwede para sa akin. Yan guys. So, panoorin nyo yung mga ibang vlogs ko para malaman nyo yung ibang mga information na nabanggit ko doon. So, ngayon nga guys, ito na nga ang big question ng lahat. Magkano ang nagastos ko dito sa Canada? Yan. So, simulan natin sa unang bayad ko. Ang pinakaunang binayaran ko dito ay ang school registration. Ang school registration na ito ay 155 Canadian dollars para makuha ko yung letter of acceptance ng school. Syempre guys, meron tayong mga forms na sasagutan dito, no? So, kailangan natin inquire yung school kung ano yung mga requirements nila. So, dito din, sa registration, nagbavari po ito from school to school. Yung iba 150, siguro yung iba 100, sa amin ay 155 Canadian dollars. So after 6 to 8 weeks of waiting, makukuha nyo ang letter of acceptance. At once makuha nyo na ang letter of acceptance na ito, yung mismong papel na yon or yung in-email sa inyo, ay pwede nyo nang gamitin para mag-apply kayo ng student permit. Yun mismong yun ang nakalagay na pwedeng ilagay, pwedeng isubmit na ito para sa student permit. Ito yung pinaka number 1 requirement para mag-apply tayo ng student permit. So kung wala tayo nito guys, hindi tayo pwedeng mag-apply ng study permit sa Canada. Okay? So, after na makuha natin ang letter of acceptance na ito, ay ang next step sasabihin sa atin ng school na magbayad tayo ng tuition deposit. Ang tuition deposit na ito ay 1,000 Canadian dollars, but it can vary from school to school. So I am talking
po about my school, which is the Northwest College. So, ang requirement lamang po nila ay 1,000 Canadian dollars as tuition deposit. At itong 1,000 Canadian dollars na ito, na tuition deposit, ay kasama ko po ito na i-declare sa aking statement of purpose na binayaran ko sa school. Yan. So, dito sa Northwest College, dahil 1,000 Canadian dollars yung tuition deposit ko, so yung magbabayad ka ng first sem mo before going to Canada, okay lang sa kanila yon. So, depende po yan from school to school. Alamin nyo po ano yung mga requirements nila in terms of payment, if they allow per sem payment or kung dapat ba sa kanila ay 1 year full payment. So, iba-iba po per school. Yan. So, after na makuha ko at ang letter of acceptance at makapagbayad ng tuition deposit, ay nagpa-schedule na po kami para sa aming medical. So, ang medical na ito, dahil marami kami, ay iba-iba po ang presyo nito. So, for adults, ito ay 10,000 pesos per adult. So, ibig sabihin to sila yung 15 years old and above. At merong 11 to 14 years old na 5,000 pesos. Yung 10 and below ay 3,000 pesos. So, in our case, meron po akong dalawang 11 to 14 years old. So, meron tayong 5,000 times 2. So, magiging 10,000 yon. At kami na 15 years old and above, kaapat po kami, my 2 eldest, my husband and me. So, that's 40,000 pesos. So, 40,000 plus 10,000 and yung aming little one na 3 years old ay 3,000 pesos for a total of 53,000 pesos. So, in 1 month, ito po yung ginastos namin for this month. Yan po. So, parang per month, no, may mga ginagastos kami na parang good for one birthday party ng isang children's party na. Yan. So, yung $1,000 na tuition deposit is around 41 to 42,000 pesos. At yung medical fees namin, ay pumalo siya ng 53,000 pesos. So, after natin magpa-medical, guys, ay ayusin na natin yung, at this time, no, naayos ko na yung mga documents and other statement, yung mga statement of purpose, letter of intent, which we will be discussing in the next few vlogs. Yan. So, pag nakumpleto na natin ang mga bagay na ito, ay kailangan na tayong mag-apply ng ating visa. So, ito ay may bayad na naman siya. So, ang mga bayad dito ay yung ating visa fee for student ay 150. Ang work permit ay 155. Ang open work permit ay 100. At ang TRV or the temporary resident visit is 200. So, during our time, itong 200 ng temporary resident is just now. No, nakita ko lang. Just check today na 200 na siya. Pero nung prior to this, when we were applying para sa aming little girl from August to September, 100 Canadian lang ito. Ngayon 200 na. Maybe because of the changes ng mga visit visa na inopen nila tulad ng mga ETA. So kaya siguro nagtaas ito. So 200 Canadian dollars for the temporary resident visa. So kung i-compute natin ito based on our quantity, okay, based sa amin, ang work permit namin ay 155. Ang open work permit namin, isa lang. That's 100. Study permit, 750 dahil 150 times 5. So, yung aking apat na student minor ay 150 each po sila. At ang aming little girl na temporary resident visa, at that time is 100 Canadian. Pero nilagay ko na lang po dito na 200 siya. So, that's a total of 1,220 Canadian dollars. Or in peso, ito ay 52,813 pesos. So, ayan po yung nagastos namin
for this month of April. Yan. At kasama pa pala dito yung ating biometrics. So, pag nagbayad din tayo ng visa fee, kasama na ito, kasunod na dun sa application, no? Ang biometric fees ay 85 per person. 85 Canadian dollars per person. Pero kung family kayo or 2 or more kayo, ito ay 170 Canadian dollars. So, i-add na lang natin dun sa pag-compute ko kanina na yung may biometrics. So, 170, 7,118 yung ating biometrics fee for the family. After ng pagbabayad ng aking biometrics at visa fee, nag-aantay na po tayo nito ng approval. So, after 35 days, ay na-approve na po kami. So, by May 25, 2023, ay nung na-approve na po kami, kumuha na po kami ng ticket namin papunta dito sa Canada. So, ang airfare na gagastusin natin would depend on the season, the number of passengers, and the airlines. So, para sa akin, na solo akong nagpunta muna dito dahil mahal. During the time ng August, maraming student na papasok ng Canada. Ang ticket ko noon ay 90,000 at marami pa yung layover. Yan. So, marami pa yung layover. Dumaan ako ng US. Remember guys, kung tayo ay dadaan ng US, kahit di tayo lalabas ng US, pero dumaan tayo sa US territory na airport, kailangan natin magkaroon ng US visa. Yan po. Kung wala po tayong US visa, mas mabuti po na mag-direct flight na lang po tayo or huwag tayong dumaan ng US. Yan po. At after po ng August, no, sila naman po yung dumating kasi medyo naging mas mura na yung airfare ticket nila. So, sa kanila ay naging 60,000 per person. Actually, guys, meron pang mga mas mura dyan. Kaya lang, nagkaroon kasi kami ng changes. Nagpa-rebook kami because of yung baby namin sa mga changes na nangyari. Kung mapapanood nyo, ang vlog ko na ito, dyan. So, dyan yung malaman ano yung nangyari at marami kaming mga rebookings na ginawa at ticket nila ay naging 60,000 per head. Pero, in actuality, guys, marami pang mas mura, mas makakamura. Siguro may 50,000 or less. Nasa 40 ganon per head kung hindi na peak season. Yan. So, yung sa kanila ay direct flight with PAL, kaya medyo mahal po ang direct flight. Yung timeline and mga cost ng nagastos namin. Pero other than that, meron pa tayong ibang mga pwedeng gastusin in preparation to that, tulad nitong mga bagay na ito. Unang-una, paghandaan natin kung meron ba tayong passport o wala. So, kung wala tayong passport, ang kailangan natin dito ay magkaroon ng passport with cost niya ay 950 pesos. So, kailangan din natin kumuha ng NBI para sa pag-apply natin ng visa. Requirement din ito. 130 pesos. So, at least dapat ano po ito, updated at hindi siya yung malapit ng ma-expired. So, be sure na talaga kung malapit na yung, kung sa tingin nyo, magla-lodge na kayo ngayon, malapit nang ma-expire yung passport nyo or yung NBI nyo, kailangan ay ma-renew nyo po yung mga bagay na ito. At yung birth and marriage certificate ng PSA ay 365 pesos each. So, depende po yan. Yung mga birth certificate sa mga bata, kailangan din po yan ng medical. So, naghihingi po sila niyan. So, ayan po, kung pwede tayong magkaroon ng extra copies para sure na meron tayong copy kung kailangan nating mag-provide sa kanila ng actual. Yan. Tapos, kailangan din natin yung mga high school and college diplomas and transcript of records. So, yung presyo nito ay depende po sa school ninyo. Minsan mga 100, 200, 300, or 500 yung mga ganito. So, syempre, kahit maliit lang to, no, minsan it will add cost sa ating mga binabayaran as we prepare to come to Canada. Ito pa, yung official transcript of record din natin to school, no? Yung school to school. So, minsan babayad tayo dito. Tulad ko, ang binayaran ko ay nasa around 2,500 kasi mabilis yun. Parang 6 days.
via FedEx yung pag-transmit ng document na yun para matanggap agad ng Northwest. May mga i-require talaga yung Northwest yung actual na transcript of record natin. At dahil wala naman tayong IELTS, dahil waived yung Philippines ng IELTS in some schools sa Canada, as an alternate to that, nagre-request sila ng Certificate of Medium of Instruction. Ito yung tinatawag na MOI, Certificate of MOI, na kung saan malalaman ng Canada na ang school na pinanggalingan natin ay gumagamit ng English as medium of instruction sa mga lessons, sa mga communication natin within our school. Yan po, dahil nga wala ng IELTS. So, yung rate nito, nag-vary din from school to school. So, mga 200, 150, so mga ganun lang naman po yan. Okay, so magkano ba yung tuition ko sa Northwest? Actually, guys, in Canada, nag-research din ako ng mga iba-ibang schools. Halos pare-parehas lang din sila ng rates ng mga school. Hindi naman nagkakalayo. Mas mahal lang siguro kung mga university, medyo mas mahal siya. Tapos minsan, depende sa course din kung anong klaseng course to. So medyo merong ding mga mas mahal. But generally, magkaka-close lang yung mga presyo ng mga tuition ng mga school sa Canada. So ang aking tuition for the first term, that's 8,417.30. So ang payment na ginagawa ko ay every term lang. So, bago ko umalis from the Philippines, ay nagbayad na kami ng first term tuition. Yan. So, pag may mga late, meron din mga penalty yan, guys. So, bantayan natin kasi per term na lang yung babayaran natin. Kaya, be sure na makapagbayad din tayo kasi sayang din yung mga penalty na babayaran natin sa school. So, overall, for my 2 years, meron tayong 36,073 pesos. So, magkano ba ito, guys? So, that's 1.5 million. Yan. So, mabigat po ang pag-aaral dito sa Canada, kaya talagang samahan natin ng lakas ng loob, lakas ng prayers natin, at higit sa lahat, maging positive tayo sa ating iniisip na kaya natin to at this is not really ordinary. Pero actually guys, kung titignan din natin, no, sa Philippines, mahal din yung mga tuition ng mga big schools na meron ang Philippines. Yung mga, like yung mga Lasal, Ateneo, ganyan. So mga mahal din yung mga tuition nila. Kaya lang, minsan, nag-aaral na doon, tapos after nung nag-iisip nila na, ay, mag-aral na lang kaya ako sa ibang bansa. So, parang ganito din yon. Ituloy na lang natin kung gusto natin talaga dito sa ibang bansa or sa Canada. Yan. So, ang isa pang pinrepair namin na cost ay ang proof of funds. Ang proof of funds ay, ito guys, so outside Quebec. Kasi yung Quebec is another province in Canada na meron siyang sariling computation, no? So iba yung proof of funds requirement nila. At other than that, yung the rest in Canada are all the same. So ito po yung papakita ko sa inyo na proof of funds outside Quebec. So if you are the student, you need 10,000 Canadian dollars. For the first family member or the spouse, that's 4,000 Canadian dollars. At for every additional accompanying family member, yung mga anak po natin, ay 3,000 Canadian dollars. So, ang example dito, if you and 2 family members want to come to a province for a year, you will need, so i-add lang po natin yan, ito ay magiging 17,000 Canadian dollars. Pero, kung 2 years po tayong mag-aaral, we need to multiply it by 2. Sa aming family naman, dahil kami ay family of 7, we need 10,000 for me, 4,000 sa husband ko, at dahil meron kaming 5 minors, na tigti 3,000, that would be 15,000 Canadian dollars. At ang 1 year namin ay 29,000 Canadian dollars. 29 times 2 is 58,000
Canadian dollars. Yan. So, yung 58,000 Canadian dollars, i-multiply natin yan sa peso. So, ang kailangan namin na proof of funds for 2 years ay 2.4 million, guys. 2.4 million ang aming kailangan na proof of funds. So, sa proof of funds na ito, guys, I want to make it clear to you na hindi dapat included ang tuition dito. So, that would be the proof of funds plus tuition plus airfare and the rest of the fees na na-mention ko kanina ay hindi kasama dito sa proof of funds na ito. It should be separate, guys. Pag ilalagay natin sa statement of purpose natin, nakaseparate po talaga ang bawat isa kasi ang proof of funds, hindi naman natin to gagamitin para sa pambayad ng mga medical fees. Ang proof of funds, it means ito ang fund na gagamitin nyo when you go to Canada, when you come here. So, ito yung pangbayad nyo ng renta, pangbayad nyo ng bills, pangbili nyo ng food, at yung mga iba pang expenses na pwede nyong magastos dito sa Canada pagdating nyo. Yan. So, ito po ay required at minimum fees lang po ito. Hindi po talaga ito kaya makakover ng 2 years dahil minimum lang to, maliit lang po ito para sa kanila. Although sa Philippines, no, mabigat na siya, malaki na siya. Kasi all at once, meron tayong gantong amount. Yan. So, i-add po natin yan at yun po yung lahat ng fees na kailangan nating i-prepare as we go to Canada. So, but initially, yung mga na-mention ko kanina na during the timeline of application, yung mga kailangan natin na ilabas before going to Canada. Few vlogs, guys, meron po tayong mga isi-share kung paano natin masusupply yung ating proof of funds. Some of us may not have really enough funds, but meron nga tayong mga ways kung paano tayo magkakaroon ng funds para dito. So, I will be sharing it to you guys sa mga next few vlogs. So, ayun guys ang aming mga nagastos dito. Kayo na lang po ang mag-add. Yung total ko ng for 2 years sa Northwest College, 37,847.36 plus the living expenses o yung required ng IRCC for our family of 7, which is 58,000. And ito yung total niya ay 95,847.36. So, ito po yung kailangan nyong i-present sa inyong statement of purpose. However, guys, itong amount na ito ay minimum pa lang. Mas mabuti kung mas madadagdagan pa natin ito, especially hindi pa kasama yung airfare dito, yung medyo malaki na pwedeng idagdag natin para sa cost na ito. At syempre, mas maganda naman talaga guys, kung gusto natin ng mas magandang approval ng ating statement of purpose or ang ating visa, student visa application, mas maganda rin naman na lagyan natin ng sobra yung ating proof of funds na ipapakita sa IRCC para nga mas ma-convince sila na kaya nating mabuhay doon at hindi tayo magiging burden sa kanila while we are studying in Canada or living in Canada together with our family. So yun lang guys. If you have more questions or comments, please comment down below or send me an email through the email na nandito sa YouTube channel na ito at sa aking Facebook page na Jill Incan. So, please follow and subscribe to my channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito, please consider subscribing. And I'll see you guys on my next vlog. Bye!